Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama. Sa inyo ang unawa, kung laging diringgin siya. Pagkatiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan, huwag mong isang tabi. Maupo na po ang kapulungan, purihin po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng himno bilang 272, may kapangyarihan sa dugo. Nais mo ba maibsan ang pasan, makapangyarihan ng dugo? May tanging lunasan ko, dugunan ng kordero ay makapangyarihan. Dugo lamang ni Kristo banal, panghugas sa kasalanan. Nais mo ang lubos na tagumpay, makapangyarihan ng dugo. Sama-sasamang pinagdamdaman, may tanging lunasan ko. Dugunan ng kordero ay makapangyarihan. Dugo lamang ni Kristo banal, panghugas sa kasalanan. Nais mong kaluluwa ay kumina, makapangyarihan ng dugo. Lapit sa bukal ng kabuhayan, may tanging lunas sa dugo. Dugong mahal ng kordero ay makapangyarihan. Dugo lamang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Nais mo bang maglingkod kay Jesus, makapangyarihan ng dugo? Nais mong satwat na ay puspos, may tanging lunas sa dugo. Tumayo po ang kapulungan. Gumal ng kordero ay makapangyarihan. Dugo lamang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Ating itaas ang pangalan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagpupuri sa pangunguna ng Praise and Worship Team. Sabi nga po sa mga awit 145:9, siya ay mabuti at kahit kanino hindi katatang. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay namamalang. Kaya po tayo ay sama-sama pag-awitan, napakabuti ng ating Panginoon. Buhay, hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko kabutihan ng Diyos. Hanggat
Nandyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Mabuti naman at ako'y nabubuhay. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuting magpakay naman hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakay naman hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti. Ika'y mabuting magpakay naman hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Awitin ko kabutihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mga kamay. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin siya. Pagkat siya po ay makakabuti. Kaya po awitin po natin ang salamat. Tayo po lahat ng aking mamasdan. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo kinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh
Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin Na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang saya sa pag-ibig mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, muli nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa pinagpalang umaga na inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kasiglahan ng aming po mga puso sa pagharap sa iyo. Alam namin, Panginoon, na iyong ititakda ang araw na ito upang makapagniig sa iyo kasama lang lahat ng iyong hinirang upang dakilain ka at luwalatiin sa iyong kabutihan. Totoo po, Panginoon, na kailanman ay hindi ka nagbago. Kaming mga anak mo ay malimit na magbago, subalit ikaw, O Diyos, ay patuloy sa iyong katapatan. Hindi mo alintana, Panginoon, ang lahat ng aming mga pagkukulang, kundi patuloy mo kaming inuunawa upang kami ay iyong abutin, ilagay kami sa dapat naming kalagyan upang patuloy kang maluwalhati sa iyong kabutihan. O aming Diyos, patuloy kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkakasala. Linisin po ninyo kami na iyong kamahal-mahalang dugo, katulad ng aming inawit, na may kapangyarihan sa iyong dugo,
Kung nais namin magbago, sa dugo mo lamang kami dapat na umaasa. Dugong dumanap doon sa krus ng Kalbaryo na siya pong inaalala namin sa tuwing kami nagkakatipon, lalo na po sa panahon ng banal na kapunan. O aming Diyos, banal at dakila, makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming dumudulog sa inyong kahabagan para po sa bawat isa sa amin. Samahan niyo kami, Panginoon, at iyong sawayin ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. Pasiglahin mo ang aming puso sa pagsimba. Buksan mo ang aming mga kaisipan upang pumasok ang mga espiritual na bagay na nauukol lamang tuwing araw ng pagsamba. Kaya nga po, Panginoon, ang dalangin po na iyong minamahal na iglesia, pangunahan mo kami tuwina sa bawat pagtitipon ng iyong mga anak, kayo po ang maranasan namin. So magang ito, o aming dakilang Diyos, sama-sama kaming idinudulog sa iyo ang mga kapatid naming may mga karamdaman. Sila, Panginoon, na nagsisikhay, sila na nagsusumikap na dumako sa iyong banal na templo upang alalahanin ang iyong kabutihan. Sila, Panginoon, na nagpapatuloy sa paglilingkod sa kabila ng mga nararanasan nilang kabigatan sa buhay. O Panginoon, hipuin mo po sila na iyong magpagpalang kamay. Silang mga nasa banig ng karamdaman na hindi namin nakakasama. Panginoon, ibangon mo sila sa kapangyarihan ng banal na Espiritong ipinagkaloob ninyo sa amin. Hindi nyo kami binigyan ng Espiritu ng kaduwagan, kundi Espiritu ng kalakasan at ng katapangan upang harapin ang anumang pagsubok na dumarating sa amin at tanggapin namin ito bilang isang pagpapala sa ikalalakas at ikatitibay ng aming pananampalataya. O aming Panginoon, kayo ang aming dakilang manggagamot, kayo ang aming Jehovah Rapha, kayo ang nangako sa amin na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man sa panahon ng aming mga kabagabagan. Patawarin mo kami minsan, Panginoon, na kami ay merong pagdududa. Subalit salamat sa iyong mga salita na patuloy na nasa aming mga puso na nagpapaalala. Merong isang tapat na Diyos, merong isang dakilang Diyos, at merong isang makapangyarihang Diyos na tumutugon sa lahat ng aming pong mga panalangin. Patuloy mong kinakatagpo, o aming Diyos, sa lahat ng aming mga pangailangan. Hindi man kami humihingi, Panginoon, subalit patuloy mong ipinagkakalob ito sa amin, sapagkat ikaw ay mayaman sa iyong kahabagan. Kayo ang nagpapakita sa amin upang kami ay maging pagpapala din naman sa iba. O aming Panginoon, pangunahan mo kami tuwina at dalhin mo kami sa landas na kung saan mabibigyan ka namin ng kaluwalhatian. Gayon din po, Panginoon, dalangin namin ang mga kapatid din naming dumaranas ng mga kaguluhan sa buhay, mga pagsubok na kung minsan ay napakabigat sa aming tingin. Subalit, mas malaki ang Diyos at mas makapangyarihan higit sa amin po mga problema. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na naroroon sa aming mga puso na siya po namin pinangahawakan sa araw-araw ng aming pong mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy po namin idinudulog sa iyo ang lahat ng gawain na iyong minamahal na iglesia mula po sa aming mga paggawain. O aming Diyos, naririto na naman kami at magpapatuloy na muli para po sa muling maipatayo ang iyong minamahal na templo. Panginoon, pangunahan niyo po ang aming mga tagapanguna. Kayo magbigay ng karunungan at ng matibay na pananalig na maipapatapos namin ito ayon po sa iyong kalooban, sa iyong takdang panahon. At gayon din po, Panginoon, bigyan niyo ng kalakasan at ng karunungan, maging ang mga manggagawang mangunguna po dito. O Panginoon, ipinagkakatiwala po namin ito sa inyong kapangyarihan ang lahat ng bagay. Dalangin din po namin ang gawain mamayang tanghali para po sa amin pong mga kalalakihan. Panginoon, katakuin niyo po ang puso ng aming mga kalalakihan, ang ama ng aming mga tahanan, ang tagapangunan na iyong minamahal na iglesia, upang dumalo sama-sama kami sa isa pong gawain na kung saan ito po ay nakadisenyo kung papaano manguna ang isang kalalakihan, lalo na po sa ministeryong pinagkatiwala ninyo sa amin. Panginoon, alam po namin, napakarami namin mga suliranin pagdating po sa ministeryo.
Subalit, patuloy din po namin itong idinudulog sa inyo upang kayo po ang siyang magparanas ninyong kapangyarihan na meron din naman kami na iyong ipinagkaloob sa pamamagitan ng mga kaloob, ng mga talento kung paano po manguna sa amin pong minamahal na iglesia. Gayon din po, dalangin din namin ang bawat kapisanan, ang aming mga kabataan, patuloy mo silang pagpalain, patuloy silang ilayo sa anumang kapahamakan, maging sa kanilang pag-aaral, bigyan niyo sila ng karunungan at mailayo sa tawag ng kamunduhan upang manatili sila sa kalinisan at kabanalan ayon po sa inyong disenyo para po sa amin. Gayon din po ang aming mga kababaihan. Salamat sa kanilang kasiglahan. Salamat sa kanila pong pangunguna. At nakikita namin kung gaano sila kasigla. Patuloy mo silang pagpalain, o aming dakilang Diyos. Gayon din po ang aming pong koro. Sa Ministeryo ng Pag-awit, patuloy mo silang biyayaan ng magagandang tinig. Kasi sila na nagpapahayag na yung mga salita sa pamamagitan ng mga himigan, at alam po namin, Panginoon, na nagagamit mo sila para sa lalong ikaluluwalhati at ikatatanyag ng inyong mga salita. Ang aming praise and worship, patuloy mo sila, Panginoon, na bigyan ng kanilang mga talento upang ito ay ipagbunyi nila, hindi para sa kanilang mga sarili, kundi para sa ikatatagumpay at ikaluluwalhati ng iyong pangalan. O aming Diyos, sa umagang ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang pagsambang ito. Pangunahan mo kami, Panginoon, mula sa aming pong pag-aawitan, pananalangin, at ang pakikinig ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, tunay naming maranasan ang pagbabago nito sa aming mga buhay upang kumilos ka at malayang makagawa para po sa pagbabago ng aming pong mga buhay. Nawa, O Diyos, kayo po ang maranasan namin sa buong panahon na aming pagtitipon. Pangunahan mo kami, higit, Panginoon, ang inyong minamahal na iglesia. Pinupuri ka namin, niluluwalhati sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus, na bago din naman lumisan sa daigdig, ay nag-iwan sa amin ng panalangin Ama namin.
kapulungan, pakinggan po natin ang mensahe na mula po sa awit na atin pong maririnig sa atin pong mga kalalakihan.
Maupo na po ang kapulungan, pakinggan po natin ang mensahe na mula po sa awit na dadalhin po ng atin pong koro.
Nasa bahagi na po tayo ng bubulay ng mga salita po ng ating Panginoon. Nawabusugin po tayo ng kanyang mga salita na siyang gabay po natin sa atin pong pang-araw-araw na buhay. At ito po ay atin pong maririnig mula po sa kanyang lingkod, ang atin pong minamahal na DS at Pastor Danilo Cortejo. Good morning po mga kapatid. Medyo siglahan naman po natin. Good morning po sa ating lahat. Yan. Medyo may konting pagbabago ho sa aming pwesto ng ating Fred. Kami po ngayon ay nasa gilid. Yun naman po ay konting pagbabago. At sa mga susunod pong mga araw o sa susunod na mga linggo, may malaki yung pagbabago ang magaganap sa ating pong iglesia. Ano po yun? Magsisimula na po muli ang ating pong construction. Yung makikita nyo, yung pong nakikita nyo mga kotse sa labas, mababawasan ho yan kasi gagamitin din ho natin yung ating parking, pero yung ating pong pananambahan ay magpapatuloy po. Kaya ho, wala dapat mag-absent sa inyo sapagkat masigit natin kailangan ang mas marami pong nananalangin para po sa ikatatagumpay ng ating pong construction. Amen po ba? Kaya po tuwing Huwebes ng gabi, inaanyayahan po namin kayo. Marami na pong dumadalo sa atin dito po sa church para po sa face-to-face. Open naman po tayo anytime kayo pumunta. Alas 7:30 po ang ating pong gawain. Salamat po sa ating mga naging tagapanguna sa panalangin noong pong nakaraang Thursday evening. At patuloy po namin itong ipinag-aanyaya para po sa bawat isa. Lalo na po yung ating prayer group, yung ating pong prayer worship team. Kayo po ang lubos nating inaasahan. Kanina po ay umawit ang ating po mga kalalakihan. Taas nga po yung kamay ng mga nagsiawit. Yan. O, ngayon bilang na namin kung sino yung dadalo dapat mamaya sa leadership training ng ating po mga kalalakihan. Kasi sa aming group chat, para puro sin lang. Puro sin. Maging ang inyong lingkod ay nagsisin lang. Pero dadalo naman po ako kahit hindi ako thumbs up o magpalista. Pero wala yata yung nagpapalista, hindi ko nakita. Kaya wala akong uuwi. Makiisa po tayo sa ating pong programa kung saan tayo rin naman po makikinabang para po sa ating ministeryo. Huwag natin kalilimutan na may magandang dulot po ang bawat pagtitipon ng magkakapatid. Amen po ba? Yan. Ang gusto ko malakas na mag-amen yung mga kalalakihan eh. Sama-sama tayo mamaya. Hindi ko lang alam kung anong oras. Pero hanggat maaari, huwag po tayong umuwi. Kasi kapag umuwi na ho tayo at kumain, ang mga senior, pag nag-siesta yan talagang siesta. Kaya dito na ho tayo mga kapatid. Okay, so sa ating pong binasa mga talata, siguro magugulat kayo, parang mag-iiba tayo ng paksa. Hindi po. Kasi po sa mga unang 4 na utos na ating pong tinalakay, nito pong nakaraang 4 na Sundays na po, ay may kaugnayan po sa ating relasyon sa Diyos. Ang unang utos na siya lamang ang ating sasambahin at wala ng iba. Sabi nga po sa aklat ng Exodo, chapter 20, verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ang pangalawa po, na huwag po tayong gagawa ng anumang inanyuhan o anumang imahen upang ating yukuran at sambahin. Sabi po sa verse 4 at 5, huwag kang gagawa ng imahen, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin. At ang pangatlo, na huwag po nating babanggitin o gagamitin ang pangalan ng Diyos sa mga bagay na wala pong kabuluhan. Sabi po sa verse 7, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh. At yung nga pong pang-apat na ating pong tinalakay last Sunday ay may kaugnayan po sa araw ng pamamahinga o araw po ng Sabat na ito po ay para sa ating pong Diyos. Sabi po sa verse 8, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Sabi nga po sa isang komentary, tingnan po natin, the first 4 commandments deals with our relationship to God and are commonly viewed as being on the first tablet of stone. And the second tablet of stone, written with the finger of God, is the next 6 commandments dealing with our relationship to people.
Yung pong 4 ay para sa Diyos at yung 6 po ay para sa ating kapwa-tao. At dahil ito po ay patungkol sa ating relasyon, sa ating kapwa, ipinakita po ng Panginoong Hesus na hindi dapat maging hadlang ang anumang utos o anumang kautusan upang hindi po tayo makapaglingkod sa ating kapwa, lalo na po sa ating kapatid sa pananampalataya. Kaya nga po, ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay tungkol po sa isang lalaking paralisado po ang isang kamay na pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Kailan po? Sa araw mismo ng pamahinga o ng Sabbath day. Ito po ang konteksto at ito po yung konteksto ng talata na ating pong pagbubulayan na may kaugnayan nga po sa araw ng pamamahinga, the Sabbath day. Ano bang Sabbath day para sa mga Hudyo? Tingnan po natin. Yung pong tinalakay ng ating Fred, ito po ay karagdagan lamang. Purposes of the Sabbath. Una po, to honor God. Sabihin nga ho natin, 1, 2, 3, to honor God. Sabi po sa aklat ng Isaiah 58:13, kapag binasa po natin yan, parangalan, igalang ang sabi po ang araw ng pamamahinga. Kasi kapag ginalang po natin, yung araw ng Sabat, ginalang din po natin ang ating Panginoong Diyos. Ang pangalawa po, basahin natin, 1, 2, 3, to worship God. Sabi po sa aklat ng Levitico, chapter 23, verse 3. Pag binasa po natin yan, pares din po yung pagkakasulat. Igalang, at bigyan parangal ang araw ng pamamahinga. Yung pangatlo, 1, 2, 3, to remember God's salvation. Kung papaano po sila inilabas sa bayan ng Ehipto at pangunahan sila. Kaya nga po sabi, dapat silang ipangilin yung araw ng pamahinga upang sambahin ang Diyos na si Yahweh. Upang maalala nila yung pagliligtas na ginawa po ng Diyos. At yung pang-apat na pinakaalam nating lahat, ano sabi? Basahin natin, 1, 2, 3, to rest from work. To rest from work. Sa panahon natin, meron ho bang ganyan? Pati Sundays nga ho, may pasok. Sabi po sa aklat ng Deuteronomy, chapter 5, verses 12 hanggang 14. 6 na araw gumawa ang Diyos at sa ikapitong araw siya po ay nagpahinga. Yun po yung sinasabi ng mga talata. At ngayong umaga po sa ating pag-aaral, sa konteksto po ng ating batayang talata, sa mga naunang mga bahagi ay mababasa po natin na napadaan po ang Panginoong Hesus kasama po ng kanyang mga alagad sa isa pong malawak na triguhan. Kapag inimagine po natin, naglalakad po sila. Galing po sila sa isang bayan, patungo po sa kabilang bayan at naglalakad sila sa napakalawak na taniman ng trigo. At habang sila po ay naglalakad, nakaramdam po ng gutom yung mga alagad. Kaya po pumitas naman sila ng trigo at ito po ay kanilang kinain. At dahil po sa bagay na ito, pinagsabihan po ang ating Panginoong Hesus ng mga Pariseo na sumusunod po sa kanila. Meron silang yung mga nag-iispiya at sinabing bawal ang kanilang ginagawa. At labag po ito sa kanilang kautusan sa araw ng pamamahinga. Sinabi po ito sa aklat ng Marcos, chapter 2, verse 24. Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Maigpit iyang ipinagbabawal sa kautusan sa araw ng pamamahinga. At bilang tugon po ng ating Panginoong Hesus, dito po sa mga Pariseo, sinabi niya po ang isang pangyayari. Tingnan po natin ang pangyayari noong pong panahon ni Haring David na ang pinakapunong pari po noon ay si Abiatar. Kung saan, dahil po sa kanilang gutom, parehas po ng senaryo. Nagutom, pero iba po ang kinain. Ang kinain po nila ay yung pong tinapay na handog o alay na nasa loob po ng bahay ng Diyos o ng templo. Maliwanag po mga kapatid, nataliwas po ito sa kanilang utos sapagkat sinasabi po na pari lamang ang merong karapatang kumain
ng handog na tinapay para po dito. Kaya't buong linaw na sinabi po ni Jesus sa Marcos chapter 2, verses 27 at 28, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay Panginoon maging sa araw ng pamamahinga. Simple lang po ang punto ng Panginoong Hesus sa mga talata na ang araw ng pamamahinga ay ginawa para po sa kabutihan ng tao at hindi upang kontrolin at gipitin ang tao. Ang araw ng pamamahinga ay ibinigay po sa tao upang makapagpahinga ito sa kanilang gawain at magkaroon ng panahon upang sumamba sa Diyos. So pati pala ho yung labor code natin. No, yun naman pong labor code natin, halos kinopya lang po yan sa ibang bansa na kung saan bawal na bawal po na hindi bigyan ng rest day ang kanilang mga empleyado. Para saan daw po? Para makapagpahinga at harapin. Iba naman po yung logic noon upang harapin ang susunod na araw na may panibagong kalakasan. Sa mga mananampalataya po, ipinagpapahinga tayo para daw po saan? Sambahin natin ang ating pong Diyos. So, sa panahon natin, sabi ko nga po, kahit Sundays, may pasok. Pero sa panahon ng iyong pamamahinga, kasi yun po yung iba, weekdays ang day off. Mga kapatid, may mga gawain din po tayo pag weekdays. May Bible study tayo, may tayong prayer worship na kung saan maaari po nating sambahin ng Diyos sa pamamagitan po ng ganitong gawain. Tingnan po natin ang sinasabi po tungkol sa Sabat. Sabi po na isang komentary, sabi po sa The Sabbath was not created for its own sake. It was a gift of God to the human race. It was for their good to provide rest from labor and opportunity for worship. Para magkaroon ng pagkakataon sa pagsamba. Kami po araw-araw ay day off. Kaya araw-araw kami dapat ay sumasamba. Malinaw po na si Jesus ay Panginoon ng lahat maging sa araw po ng pamamahinga. Nasa ilalim po niya ng kanyang pamamahala at kapangyarihan. Kumbaga sa isa pong discussion o sa isa pong pag-uusap, barado po ang mga Pariseyo sa ating Panginoong Hesus. Subalit, dahil din po sa pangyayaring ito, lalo po sila nagigpit at binantayang pong mabuti ang ating Panginoon ng mga Pariseyo. Sa ating pong paksang talata, pag-aaralan po natin kung paano pong hinarap ni Jesus ang banta po ng mga kaaway nang pagalingin niya ang lalaking meron pong sakit. Hindi niya po hinayaan na maging hadlang ang anumang kautusan, matulungan lamang ang isang nangangailangan at pagalingin ito sa kanyang karamdaman. Tayo kaya mga kapatid, ano kaya yung humahadlang sa atin upang makapaglingkod sa ating kapwa? Meron bang mga bagay na siya pong nagiging dahilan upang hindi tayo makapaglingkod? At ano po ang kaugnayan nito sa ating mga buhay na magdudulot po sa atin ng magandang aral? Ito po yung pag-uusapan natin at pag-aaralan ngayong umaga. Saglit po tayo manalangin. Salamat pong muli o aming dakilang Diyos sa pagkakataon na magpahayag ng iyong mga salita. Salitang magpapalaya sa amin sa mga bagay na nagiging hadlang upang hindi kami makapaglingkod sa inyo, maging sa amin pong kapwa, maging sa iyong minamahal na iglesia. Turuan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng aral na makukuha namin dito at tanggapin namin ito na may kapakumbabaan upang lumaya kami sa mga hadlang na ito at makapaglingkod na kami ng buong buo. Tulungan mo kami, Panginoon, at bigyan ng karunungan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ang dalang aral nito sa bawat isa sa amin na siya po magiging sandigan ng aming pananampalataya. Purihin ka, marami pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen, amen. Tulad po na aking sinabi, dahil po sa pangyayari doon sa may triguhan, nagpatuloy po yung conflict o pagsalungat ng mga Pariseyo sa ating Panginoong Hesus maging sa loob po ng sinagoga. At alam po ni Hesus ang pakay ng mga ito, ang subaybayan po siya at maganap ng dahilan upang may maiparatang sa kanya.
Nung mga panahong ito, mga kapatid, sikat na po ang Panginoong Yesus at dahil parang nagkakaroon sila ng, ano ba tawag doon, nagkakaroon sila ng ano sa kanilang sarili, no? Hindi na sila sikat kundi marami ng tagasunod ang Panginoong Yesus, kaya ganoon na lang po yung kanilang, ano ba yung, pag-aalala. Yan, no? Bagaman kumbinsido po mga Preseo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus na makapagpagaling ng mga may sakit, sapagkat marami po silang nasaksihan ng mga himala na ginawa po ng ating Panginoong Yesus, wala po dito mga kapatid ang focus po nila. Kundi ang gagawin nitong paglabag sa tinatawag po na rabbinic law. Ano ba yung ito pong rabbinic law? Tingnan po natin ang sabi sa Oxford Handbook. Rabbinic law contains legal rulings and analysis and deals with both practical and theoretical issues. It includes ritual, civil, criminal, and marital law. Ibig sabihin, mga kapatid, sakop maging ang araw po ng Sabat. Meron pangahong dagdag. Subalit may bahagi sa batas na ito na pinapayagan pong gumawa ang sinuman, maging ito man ay sa araw ng pamamahinga, kung ito po ay kinakailangan, kung ito po ay emergency at ang buhay po ay talagang nanganganib. No, meron naman pong exemption. Sa panahon po ni Moises, walang exemption. Pag ikaw ay gumawa sa araw ng Sabat, ano yung parusa? Papatayin ka. Palibasa, nagiging modern na sila nung panahon na yon, kaya medyo naging maluwag. Pero dinagdagan po naman nila yung pong nasabing utos. Sa madaling salita po, gaya na sinabi ko, nagkaroon po ito ng exemption. Subalit, mga kapatid, hindi po kabilang dito ang kaso ng lalaking paralisado po ang kamay sa ating kwento. Yung pinagaling po ng Panginoong Yesus, sapagkat hindi naman po nanganganib ang kanyang buhay. Basahin po natin ang unang 2 talata sa ating pong teksto. Mula po sa verse 1 and 2, Marcos 3, 1 and 2. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga. Naratnan niya roon ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. Pinagmasdan ng ilang taong naroroon kung pagagalingin ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga upang may maiparatang sila laban sa kanya. Yun po yung purpose. At ano naman po ang aral ang itinuturo sa atin ng mga talatang ito? Tingnan po natin. Una, ano ba yung kondisyon ng lalaking ito? The condition of the man. Ayon po sa talata, ang lalaki daw po ay ano? Ano po yung lalaki? Paralisado ang isang kamay. Para siguro na-stroke to, nakaganon. Mula po dito, tingnan po natin ang physical niyang kalagayan na nagdudulot po sa kanya ng kalungkutan. Tingnan po natin, what is withered hand did to him physically. Una, he was handicapped as a worker. Pangalawa, caused him to be dependent on others. Ibig sabihin, maaari po at posible at very obvious naman po, mga minamahal, na hindi po nagagamit ng lalaking ito ang isa niyang kamay. Wala po itong lakas upang magamit niya ng maayos sa kanyang paghahanap buhay. At dahil nga po sa kanyang kalagayan, hindi po siya makapagtrabaho dahil po dito. Sa madaling salita, umaasa na lamang po siya sa tulong ng ibang tao. Mahirap ito para po sa kanya, subalit ito po ang kalagayan niyang pisikal. Wala po siyang choice. At sa kanya pong emosyonal na kalagayan, ano naman po yung kalungkutang dulot nito sa kanya? Tingnan po natin, kanina po ay physically, ngayon naman po tingnan natin yung emotional. What this affliction did to him emotionally. Una po, made him feel self-conscious. Made him feel self-conscious. Made him feel inferior. At yung pangatlo, made him envy those with normal bodies. Naging palapansin na po siya sa kanyang sarili. Asiwa na po siya dahil sa forma o itsura ng kanya pong kamay. Mababa din po ang tingin niya sa sarili at malimit po mga kapatid na naiinggit siya sa mga taong normal ang pangangatawan. Ito yung malungkot na damdamin niya dahil saan po naaawa po siya sa kanyang sarili.
At ang kalungkutang ito, mga kapatid, pisikal at emosyonal, ang nagtulak sa lalaki na magtungo po sa sinagoga upang manalangin sa Diyos at humingi ng kanyang awa. At umabot ang kahapisan ng lalaking ito hanggang sa kanyang espiritual na kalagayan. Tingnan natin ang dulot ito sa lalaki. Kanina po physical. Pangalawa po emotional. At yung pangatlo, spiritual. Tingnan naman po natin. What this affliction did to him spiritually. Una, made him look to the Lord for help. Ayan na. Ito, kapag yung spiritual na ang kalungkutan natin. Pangalawa, cause him to go to the synagogue to pray. At yung pangatlo, blessed is the affliction that brings us to God. Alam niyo mga kapatid, kuminsan, kundi man po madalas, ang ating pong mga pisikal na kapansanan o kalagayan, ang ating karamdaman, ang siya pang dahilan kung bakit malayo po tayo sa Diyos. Katwiran kasi, hindi ko kasi kaya. Masama ang pakiramdam ko. O hindi ako makalakad, kaya hindi ako makapunta sa kapilya upang magsimba. At kapag emosyonal naman ang pinag-usapan, naroroon po ang awa sa sarili. Ayaw nilang kaawaan sila ng iba sa kanila pong kalagayan, kaya naman hindi na rin po magsisimba at nasa bahay na lamang at nagmumukmok sa kanila pong kalagayan. Subalit, kapag espiritual na kalungkutan ang ating pong naramdaman, mga kapatid, anuman ang kalagayan ng ating katawan, mahina man ito o nahihiya tayo sa iba, pipilitin din po nating magsimba at magtungo sa ating kapilya o sa simbahan upang manalangin at umingi ng awa at kahabagan ng Diyos sa ating pong kalagayan. Ayoko po sanang sabihin, pero habang sinusulat ko po ang aking mensahe, naalala ko po yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, hindi mo na ako pupunta sa kapilya hanggat hindi ako nakakalakad. Ayoko na naka-wheelchair. Ayokong dalhin mo ako sa kapilya na naka-wheelchair. Gusto ko naglalakad ako. Kaya di naman po si Leonie. Sabi ko sa kanya, naghahanap na wheelchair, hindi ka mag-wheelchair, pupunta tayo na naglalakad ka. No, siguro parang yun ang natin Kasi parang nakakaawa ng tignan kapag naka-wheelchair, pero hindi Kapag espiritual, ang ating nararamdamang kalungkutan, maghahanap po tayo ng Diyos upang manalangin. Kaya nga po, pinagpapala po ng Diyos ang mga mayroong kalungkutan. Kanina po yung naging awitin ng ating koro, yung pong Beatitudes, napakaganda po ng mga talata dyan. Naroroon po yung pagpapala ng Diyos sa mga mayroong kalungkutan, dala ng kanila po mga kalagayan sa buhay, tulad po ng karamdaman, upang hanapin ng Diyos at humingi po ng tulong. At ito po, mga kapatid, ang naramdaman ng lalaki sa ating pong kwento. At sa kabila ng pagbabantay ng mga Pariseo na nag-aabang ng kanyang pagkakamali, ano po ang ginawa ng Panginoong Yesus? Nagpaawat ho siya, hindi ho. Ano ang nagtulak sa kanya upang tulungan po ang lalaking may sakit? Maliwanag po mga kapatid na kahabagan ang nadama po ni Jesus. Sabi po sa pangalawa, the compassion of Jesus toward the man. Naawa siya sa lalaki. Basahin po natin ang ating teksto mula naman po sa verses 3 hanggang 5. Tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay, halika rito. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao, alin ba ang naayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, ang magligtas ng buhay o ang pumatay. Ngunit hindi sila sumagot. Tinignan ni Jesus sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos, sinabi niya sa may sakit, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Maliwanag po na binabantayan nila ang bawat kilos ni Jesus. Kilala nila si Jesus na maawain at tiyak na tutulungan at pagagalingin niya ang lalaking may sakit. At bukod po dito, alam ni Jesus ang nasa isip po ng mga tao sa kanya pong paligid.
At upang hindi na mahirapan pa ang mga taong ito, no, sa kanila pong kaiisip kung ano yung gagawin ng ating Panginoong Hesus, tinawag na niya mismo, tinawag niya sa gitna, sa harapan nilang lahat, ang lalaking paralisadong kamay at buong linaw na sinabi, halika rito. Halika rito. Hirap na hirap ni sila. Ano kaya gagawin ni Jesus? Ayan, alam na ni Jesus. Isa lang ang sinabi niya, halika rito. Isang utos na may kapangyarihan. Inalis po niya ang anumang hadlang sa lalaki upang malaya itong makalapit sa kanya. Inalis niya inalis niya yung pisikal at emosyonal na nararamdaman ng lalaki dahil po sa kanyang karamdaman. Tandaan natin, gaya na sinabi natin, na malaki po ang naging epekto nito sa lalaki, pisikal at emosyonal, dulot po ng kalungkutan sa kanyang kalagayan. Subalit para naman po sa ating Panginoong Hesus, ano ang dala ng mga salitang ito sa kanya? Tingnan po natin, ano ba yung halika rito? Jesus speaks, stand forth. Una, these words will bring criticism. Alam ni Jesus yan. Alam na alam ng Panginoong Hesus na kapag ginawa niya yun, magiging tampulan na siya ng mga pagpuna. Pangalawa, these words call for faith from the man. Kung sila man ay nag-iisip na masama sa Panginoong Hesus, sa lalaki, iba ang dating. Dulot dito sa kanya ay pananampalataya. At yung pangatlo, these words will unite his enemies. Tiriin niyo yun? No? At nalalaman nga ni Jesus ang tumatakbo sa isip ng mga taong ito. Kaya po malinaw ang naging tanong niya sa mga ito. Balikan po natin yung verse 4. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao, alimbang naayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, ang magligtas ng buhay o ang pumatay. Tingnan po natin, hindi sila sumagot. Hindi sila sumagot. Nais ko pong bigyan pansin natin ang huling bahagi ng teksto. Hindi sila sumagot. Alam niyo kung bakit? Ito po ay sapagkat alam nila na tama po si Jesus. Mahirap pong salungatin ang isang bagay na wasto at tama. Tandaan natin mga kapatid, kahit anong batikos ang maranasan natin, basta tama tayo, ipaglaban natin. Panginoong Hesus ay ganun din. Katulad din ito sa isa pong pangyayari ng pagalingin ng Panginoong Hesus ang isa pong babae na may karamdaman dahil po sa masamang espiritu at nagalit din po sa kanya ang namamahala na sinagoga. Sapagkat ginawa niya ito sa araw din po mismo ng Sabat. Tingnan po natin ang tala nito para lang magkaroon tayo ng idea. Sabi po sa Lucas chapter 13 verse 14 at 15, ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya sinabi na tagapamahala sa mga tao, may 6 na araw na inilaan upang kayo'y magtrabaho. Sa mga araw na iyon, kayo pumarito upang pagalingin at huwag sa araw ng pamamahinga. Sinagot siya ng Panginoon, mga mapagkunwari, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ng inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang gumawa po ng masama, pumatay o manira ng kapwa ay labag po sa batas sa lahat po ng oras. Subalit, ang paggawa po ng kabutihan o ang magligtas ng buhay ay tama at matuwid sa lahat din po ng oras. Mamili tayo dyan mga kapatid. At sa ating teksto ay malinaw na sinabi po ni Jesus ang katanungan ito sa mga tao. Partikular po sa mga Pariseyo upang sila na ang magpasya kung alin po ang tama at mali. Sapagkat ito ang laman ng kanila po mga puso't isipan, ang sirain at patayin si Jesus. At dahilan na lamang po nila ang paglabag niya sa kautusan ng Sabat. Tandaan po natin mga minamahal na ang hatol sa lahat na lumalabag sa kautosang ito ay kamatayan. Yun po ang sinabi nung panahon po ni Moises. At ito nga ang nais silang mangyari sa ating Panginoong Hesus. Kaya po, baliwala sa kanila ang buting dulot ng paggaling ng lalaking paralisado.
At dahil sa pangyayaring ito, makababalik na po muli sa normal na buhay ito pong lalaking ito, makapaghahanap buhay na siyang muli at hindi na po aasa pa sa tulong ng ibang tao. Sa madaling salita, mga minamahal, nakabalik na po siya sa dati niyang buhay, isang buhay na puno ng pag-asa at produktibo. Subalit dahil din po sa bagay na ito, nagalit po si Jesus. Nagalit po ang ating Panginoong Jesus. Mababasa po natin sa verse 5 na nagalit si Jesus dahil po sa katigasan ng kanilang mga puso. At ang salitang galit, ang salitang galit ay hindi po nangangahulugang nais po ni Jesus na manakit ng kanyang kapwa. Damdamin man o pisikal yung pong pananakit na tulad po ng ginagawa nating mga tao kapag nagagalit po tayo. Ito po ay isa pong uri ng righteous indignation. Ito ang nararamdaman po ng isang matuwid at mabuting tao sa harap ng mga gumagawa po ng kasamaan. At ito ang naramdaman po ni Jesus sa mga oras na ito dahil sa kasamaan at kamanhidan ng mga taong ito. Sabi nga, such anger was particularly appropriate to this situation, for Jesus saw the stubborn, unfeeling heart of His enemies. Katigasan at kamanhidan ng mga taong ito dahil po sa masama nilang pag-uugali. Masyado pong naging legalistic na ang mga Parseyo sa pagsunod sa kautusan ng Sabat. Napakalinaw po o nakalimutan nila ang tunay po na diwa ng 10 utos o mas kilala po natin mosaiklo. Ginawa po nilang rabbiniklo kasi napakarami po. Pero pagdating po sa 10 utos, ang tawag po dyan ay mosaiklo mula po kay Moises. At ito po ay ang sambahin ng Diyos mula po sa verses 1 to 4 at igalang ang kapwa-tao from verses 6 hanggang 10 naman po. Kaya po sa mga susunod na Sundays, yung relasyon naman po natin sa bawat isa ang pag-uusapan natin. Ginawa nilang mapaniil ito pong 10 utos, mga kapatid, na kung titignan po natin, ito po ay para sa kabutihan ng tao. Tulad ng sinasabi sa araw po ng Sabat, ginawa po ito para makapagpahinga ang tao upang ihanda ang sarili sa pagsamba sa ating pong Diyos. Dalawa po ang naging damdamin ni Jesus, galit at lungkot. Galit at lungkot para sa mga taong ito. At kaya hindi nila naramdaman o nararamdaman ang pangangailangan ng kanila pong kapwa ay dahil naman po sa katigasan ng kanilang mga puso. Tumigas po ito dahil sa kadiliman sa kanila pong mga pag-iisip. Kaya po kapag tayo po, mga kapatid, ay napakatigas ng ating po mga puso, ay kailangan mag-check-check po tayo. Baka naman po nadidiliman na tayo sa paggawa ng kasalanan. Sinabi po sa aklat ng Efeso 4:18, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay na Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Kaya nga po mga kapatid, huwag po nating hayaan na patigasin ang ating puso upang hindi natin madama ang pangailangan ng ating pong kapwa. Ngayon, kung tayo na mismo ang ayaw pong umunawa sa ating kapwa, sa kabila na inuudyukan na tayo ng banal na Espiritu upang tumulong, mga kapatid, matakot po tayo. Sapagkat Diyos na ang kikilos upang patigasin panglalo ang ating mga puso tulad po ng ginawa niya sa paraon upang hindi na natin madama ang pangailangan natin sa Diyos. At yung pangatlo, tingnan po natin, the comparison of the man to us today. Ano ba ang kaugnayan nito sa ating pong mga buhay? Maaari nating ipagkumpara ang ating sarili sa lalaking ito. Basahin po natin ang huling bahagi ng talatang 5. Pagkatapos, sinabi niya sa may sakit, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Sa simpleng salita ni Jesus, iunat mo ang iyong kamay ay gumaling po ang lalaki. Ibinigay ni Jesus ang kahilingan ng kanyang puso. Tinanggap ng lalaki ang pagbabago ng kanyang kamay mula po sa pagiging patay ay muli po itong nabuhay. Siguro kung tayo po ay nasa panahon nila, kahit naman po yung mga lumpo,
pag pinapagaling po ng Panginoong Hesus, kaya po sila namamanga, alam nyo kung bakit? Paano pong tatayo yung isang lumpo? Wala po yung litid, wala po yung laman. Makikita ng kanilang mata yung pong pagbabago. Magkakaroon po yan ng laman, magkakaroon ng litid, magiging normal na binti bago po siya tumayo. Wala pong pinagaling ang Panginoong Hesus na yung pong lumpo, tatayo, ang pangit tignan noon, nagkakaroon po yan ng laman. Maging sa lalaking pong ito, nagkaroon po yan ng laman, nagkaroon po yan ng litid, nagkaroon po ng muscle, at nakita po nila ang bagay na ito. Kaya po, yung pong pagbabago ay nakita nila mula sa isang patay na kamay, ito po ay nabuhay. Mga kapatid, ang paggaling po ng lalaki ay maitutulad natin sa gawa po ng Diyos sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan ay gawa lamang po ng Diyos at hindi natin kailangan pang kumilos o gumawa na anumang bagay upang tayo po ay maligtas. Tulad ng lalaki, nagtiwala siya at sumunod sa sinabi po ni Jesus. Hindi na po kinailangan gumawa pa ang lalaki ng anumang bagay upang pagalingin siya ni Jesus. Hindi po. Si Jesus na mismo ang kumilos para po sa kanyang paggaling. Sapat po ang biyaya ng Diyos upang iligtas tayo sa ating pagkakasala at pagalingin tayo sa ating mga karamdaman, dulot po ng kasalanan sa ating mga buhay. Gaya po ng lalaki sa ating kwento, magtiwala at sumunod lamang tayo kay Jesus na pinagmumulan po ng buhay at mayamang biyaya at kahabagan. Mga kapatid, katulad ba tayo ng lalaking paralisado ang kamay sa ating pong kwento? Meron po bang pumipigil sa ating mga buhay o bahagi na ating buhay na masasabi po nating paralisado sa atin? Mga bagay na tinatago natin dahil ito po ay pangit. Tulad ng ating pong masasamang ugali. Bagay, madaling itago po yan no? Madaling itago yung bisyo. Madaling itago yung pong pagmamalaki sa buhay. Pagmumura, pakikipag-away, mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos dahil po sa kadilimang bumabalot sa ating mga isipan na ang pakiramdam po natin ay pinabayaan na tayo sa ating pong kalagayan. Kapatid, mga minamahal, isuko po natin itong lahat sa Diyos. Iunat po natin ang ating mga kamay tulad po ng ginawa ng lalaki bilang ganap na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. At umasa po tayo na hindi tayo mabibigo sa ating mga buhay na binago na dahil sa kagalingan nagmumula lamang po sa salita ng Diyos. Una po natin gawin, aminin po natin na tayo po ay makasalanan. Admission means submission, sabi nga po. At kapag inamin na natin na ating magpagkakasala, magpasakop na po tayo sa kapangyarihan ng ating pong Diyos. Muli, sa darating pong mga linggo, babalik po tayo muli sa 10 utos, upang talakayin po natin ito at dumalo naman po tayo sa ating po mga Bible study upang mas mapalawik po natin ang ating pag-aaral tungkol po sa Mosaic Law. Purihin po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Salamat po muli aming dakilang Diyos sa magandang aral na dulot sa amin ng lalaking paralisado ang isang kamay. Salamat Panginoon sa patuloy mong pinagagaling ang aming po mga karamdaman, dulot po ng aming mga pagkakasala. Dalangin po namin, O Diyos, na kung mayroon mga hadlang sa aming mga buhay upang di kami makagampan sa aming po mga tungkulin, lalo na po sa paglilingkod sa aming kapwa, sa pamamagitan ng iglesia, patawarin po ninyo kami. Bigyan nyo kami, Panginoon, ng hangarin upang matugunan namin ang pangailangan, lalo na po sa pagbabahagi na iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, upang magamit kami mightily and effectively sa ministeryo sa pangangaral ng iyong ebanghelyo, sapagkat panahon na upang maipalagana pa iyong mga salita, hindi lamang po sa aming pong kapatiran, hindi lamang sa aming iglesia, kundi higit sa mga tao sa aming paligid, upang malaman nila ang kabutihan mo, ang katapatan mo, at ang iyong pagbabago sa aming mga buhay na siya pong magandang patotoo para po sa lahat. Gamitin niyo kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin upang maging daluyan na iyong pagpapala at makilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Nawa po, dalangin din namin ang gawain po mamaya ng aming mga kalalakihan. Nawa po ay magkaisa kami upang
daluhan ang napakalagang gawain ito, lalo na po sa pangunguna sa iyong iglesia. Pinupuri ka namin, niluluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Patuloy lamang po tayo sa pakikinig ng mensahe, ngunit sa pamamagitan po ng awit na maririnig po natin mula sa ating koro.